Kapag sinabing laman loob, may ilan sa atin parang, parang ayokong kumain ng laman loob. Pero kung ikaw ay Kapampangan, hindi pwedeng hindi ka kakain ng laman loob. Kasi marami kaming mga dishes sa Pampanga na gumagamit ng laman loob. Kasama ko dito si Chef Ellie. Hello. Tuturuan niya tayo kung paano magluto ng kilayin or ng kilain. Yes po. At ang mga ingredients ay 3 uri ng laman loob. So Let's una, do it. i-adobo muna natin. Kaya adobo. Yes po. Siyempre may suka. Meron po toyo, bawang, Sama-sama na lang talaga. Yes po. Oo. suka, Suka. pepper po. Ay, ang dali naman. Talagang paghahalu-haluin lang. Basta Yes. siguraduhin nyo lang po, pag magluluto po kayo ng laman May loob, bay leaf. kailangan linisin nyo po talaga muna sa asin. Yes po. Lamasin nyo po siya sa asin ng mga 3 beses. Tapos hugasan ng hugasan para matanggal yung lansa at yung mga germs. So, pakukuliin lang ho natin siya. Pero yung, Hanggang yung lumambot. tenga, pinalambot muna. Pinalambot po natin. muna yung tenga. Oo. Hayaan lang kumulo hanggang sa magkulay brown na ang mga laman loob. Chef, dahil madaling ma-overcook yung lapay at saka yung atay, yung tenga, pinalambot na muna namin siya beforehand. Yes. Para ito, inaadobo lang natin yung lahat ng ingredients. Kapag brown na siya at wala nang dugo-dugo, Opo. tanggalin na natin sa Yes. apoy. Oo. Kasi otherwise, titigas siya. Bakit natin kailangang adobohin muna? Para mawala rin po yung lansa ng ano niya, ng mga atay, tsaka yung lapay. Oo, oo. At saka usually, yung pagkikilaw ay ginagawa talaga natin ng mga ninunupa natin kasi form of preservation din Yes ito. po. Hindi mabilis na napapanis, nasisira yung pagkain kapag inadobo mo muna siya or niluto mo muna siya sa suka. Pagkatapos maluto ang mga laman loob at tenga ng baboy, sunod na igigisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Kapag nag-caramelize na ang bawang, sibuyas at kamatis, isasama na sa gisa ang inadobong laman loob. O, sige po, tutulungan ko po kayo. Thank you. So parang inadobo, tapos ginisa mo Ginisa siya. siya, opo. Thank you. Okay. Konting sugar para mabalance po yung flavor. Sunod na inilagay ang labanos. Para may konting sipa ng anghang, lalagyan ng siling pangsigang. Pagkatapos maluto, iserve sa sizzling plate. Okay, tikman na natin itong sizzling kilayin. Talagang naghanda ako ng kanin. Right. So, ang peg niya ay parang bopis, pero meron siyang labanos. Sarap. Hindi siya matigas at all. Tapos, saktong-sakto lang yung anghang niya. Para siyang adobo na hindi ko alam kung ano siya. Lasang-lasa mo yung atay.